Language, Grade 1, Quarter 4, Week 3. Let's learn about identifying words that name people and animals. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about identifying words that name people and animals. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A, use words learned in sentences. Letter B, translate words learned to Language 1. Letter C, identify words that name people. And D, read high-frequency words. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Nakakita ka na ba ng mga gawain na tunay na nangangalaga sa kapaligiran? Ano ang mga gawaing ito? May mga tao na nakakatulong sa pagpapanatili ng maayos na kapaligiran sa pamayanan, gaya ng street sweeper, basurero, at hardinero. Sa araw na ito ay matututunan ninyo ang mga katulong sa pamayanan na nagpapanatili ng kaayusan ng ating kapaligiran. Matututunan ninyo ang katumbas na salita para sa mga salitang ito sa ibang wika o dialekto sa Pilipinas. Matukoy ang mga salita na ginagamit para sa pangalan ng tao. Narito ang mga salitang kikilalanin natin para sa ating aralin. Inhinyero, basurero, punong bayan, sekretarya. Magbibigay ako ng mga hanap buhay. Kilalanin ninyo ang mga ito sa mga pangalang aking ipinakita. Kilalanin kung sino ang gumagawa ng hanap buhay na ito. Sila ang katulong ng punong bayan para mag-ayos ng mga gawain at papeles. Sino sila? Tama! Sila ang sekretarya. Siya ang namumuno sa lungsod o probinsya. Sino siya? Tama! Siya ang punong bayan o mayor. Siya ang namamahala ng mga pabrika o paggawa ng mga gusali at tulay. Sino siya? Tama! Siya ang inhinyero. Siya ang nangongolekta ng basura. Sino siya? Tama! Siya ang basurero. Mayroon ba kayong ibang tawag sa mga tao o trabaho nila na ating napag-usapan? Ngayon ay babasahin na natin ang kwento. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay Ang Kapaligiran sa Pamayanan ni Amanda. Handa na ba kayong makinig mga bata? Maagang gumigising ang mga tao sa pamayanan ni Amanda. Ang lahat ay abala sa paglilinis ng kanilang bakuran. May mga nagdidilig ng halaman. Mayroong mga nag-aayos ng basura sapagkat maagang darating si Mang Ben, ang basurero. Dadalhin ni Mang Ben ang basura sa isang sorting center kung saan hinihiwalay ng mga manggagawa doon ang mga plastic, ang mga nabubulok na basura at ang mga maaaring i-recycle. Isang inhinyero ang namamahala ng gusali na iyon. Sa
Sabik si Amanda sa araw na iyon sapagkat isasama siya ng ina sa trabaho nito bilang tagahabi ng mga buslo at bag mula sa water lilies. Gusto niya makita ang sekretarya ng punong bayan na namumuno sa proyekto. Madami silang nabigyan ng trabaho. Ang gaganda din ng nagagawa nilang produkto. Masaya si Amanda sa kanyang pamayanan sapagkat maganda ang kanilang kapaligiran. Nagtutulungan din ang mga tao. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong ayon sa kwentong ating binasa. Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Amanda ang pangunahing tauhan. Ano ang ginagawang paghahanda ng mga tao bago dumating si Mang Ben? Tama! Naglilinis sila ng bakuran, nagdidilig ng halaman at nag-aayos ng basura. Saan dadalhin ni Mang Ben ang mga basura? Tama! Dadalhin ni Mang Ben ang mga basura sa isang sorting center kung saan hinihiwalay ang basura. Sino ang namamahala sa sorting facility? Tama! Isang inhinyero ang namamahala sa sorting facility. Kanino sasama si Amanda? Tama! Sasama siya sa kanyang ina. Anong makikita niya doon? Tama! Makikita niya ang paggawa ng mga buslo at bag mula sa water lilies at ang mga taong nagtatrabaho doon. Kaninong proyekto ang makikita ni Amanda? Tama! Proyekto ng sekretarya ng punong bayan ang makikita niya. Ano ang gustong-gusto ni Amanda sa kanyang pamayanan? Tama! Gusto niya na maganda ang kapaligiran at nagtutulungan ang mga tao. Sa ating binasang kwento ay mayroon tayong mga nakilalang tao. Ang mga taong ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa pamayanan. Subukan nating salungguhitang muli ang mga pangalan ng tao sa mga pangungusap mula sa kwento. Narito ang mga pangungusap mula sa kwento. Mayroong mga nag-aayos ng basura sapagkat maagang darating si Mang Ben ang basurero. Ang salitang tumutukoy o pangalan ng tao ay basurero. Isang inhinyero ang namamahala ng gusali na iyon. Sa pangungusap na ito, ang salitang tumutukoy o pangalan ng tao ay inhinyero. Gusto niyang makita ang sekretarya ng punong bayan na namumuno sa proyekto. Ang salitang tumutukoy o pangalan ng tao ay sekretarya. Sa mga naunang gawain ay tinukoy ninyo ang mga pangalan na tumutukoy sa mga tao. Ang mga ito ay mga katulong sa pamayanan na nagpapanatili ng kaayusan sa kapaligiran. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod na pangungusap at bilugan ng salitang tumutukoy sa pangalan ng tao. Para sa unang bilang, nagtanim ang magsasaka ng palay sa bukid. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay magsasaka. Pangalawang bilang, pinapatawid ng maayos ng mga pulis ang mga bata sa kalsada. Anong salitang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay pulis. Pangatlong bilang, kinamot ng doktor ang lahat ng pasyente na nakalanghap ng nakakalasong chemical sa pabrika. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay doktor.
Pang-apat, nagbigay ang nurse ng mga gamot sa mga bata sa ward. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay nurse. At pang-lima, naglabas ang guro ng poster na nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano pangalagaan ang kalikasan. Anong salitang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay guro. Ano-anong mga salitang nabilugan? Mayroon ba kayong ibang tawag sa mga salitang ito sa inyong sariling dialekto? Alamin natin ang ibang tawag sa mga katulong sa pamayanan na ating binilugan sa mga pangungusap. Unahin natin ang isa sa katulong ng pamayanan, ang magsasaka. Ang ibang dialekto ng salitang magsasaka ay, sa Ilocano, ito ay manalon. Sa Cebuano, ito ay mag-uuma. Sa Ilonggo, ito naman ay mangunguma. At sa Waray, ang tawag dito ay parag-uma. Ang sumunod na katulong sa pamayanan ay pulis. Ang ibang dialekto ng salitang pulis ay, sa Ilocano, pulis din ang tawag dito. Ganon din sa salitang Cebuano, ito ay pulis. Ganon din sa Ilonggo, pulis din ang tawag dito. At ganon din sa Waray, pulis din ang tawag dito. Ang sumunod na katulong sa pamayanan ay doktor. Ang ibang dialekto ng doktor ay, sa Ilocano, doktor din ang tawag. Sa Cebuano, doktor din ang tawag. Ganon din sa Ilonggo, doktor din ang tawag. At ganon din sa Waray, doktor din ang tawag. Isa pa sa katulong ng pamayanan ay ang nurse. Ang ibang dialekto ng salitang nurse ay, sa Ilocano, nurse din ang tawag. Ganon din sa Cebuano, Ilonggo at Waray, nurse din ang tawag. Sumunod na katulong ng pamayanan ay ang guro. Ang ibang dialekto ng salitang guro ay, sa Ilocano, ang tawag ay manursuro. Sa Cebuano, ang tawag ay magtutudlo. Sa Ilonggo, ang tawag ay maestro. At sa Waray, ang tawag ay magturutdo. Sa araw na ito ay natutunan ninyo ang iba't ibang salita na tumutukoy sa pangalan ng tao gaya ng doktor, guro, magsasaka, at pulis. Naibahagi din ng iba sa inyo ang tawag sa mga salita na ito sa inyong dialekto. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang isa. Bilugan ang mga salitang tumutukoy sa mga tao sa mga pangungusap. Unang bilang, ang karpintero ay gumawa ng bakod para sa mga halaman sa paligid ng parke. Ano ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay karpintero. Pangalawa, ang mga aktor at aktres ay gumanap sa isang palabas na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Ano ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang mga salitang ito ay aktor at aktres. Pangatlo, ang mga tagawali sa kalsada ay naniniguro na walang kalat ang paligid. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay tagawalis. Pang-apat, ang veterinaryo ay nagbabakuna sa mga hayop upang hindi sila makapagdulot ng sakit sa mga tao. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay veterinaryo. At panglima,
Ang mga tindera ng prutas at gulay ay nagbahagi ng poster tungkol sa halaga ng pagtatanim. Anong salitang tumutukoy sa pangalan ng tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa pangalan ng tao ay tindera. Day 2. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Use words learned in sentences. B. Translate words learned to language 1. C. Identify words that name people. And D. Read high-frequency words. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Maraming hayop ang makikita sa Pilipinas sapagkat tayo ay napapaligiran ng tubig, bundok at kagubatan. Ano-anong hayop sa Pilipinas ang alam mo? Mayroon ka bang alam na mga hayop na nasa Pilipinas lamang makikita? Mayroong mga hayop na sa Pilipinas lang makikita, gaya ng pilandok o mouse deer. Ang mouse deer o pilandok ay isang maliit na hayop na kahawig ng usa at kilala rin bilang mouse deer. Isa ito sa pinakamaliit na uri ng hayop na kahawig ng usa sa mundo. Karaniwan itong naninirahan sa makakapal na gubat at aktibo tuwing gabi. Mahiyain ang pilandok at mahilig magtago sa mga halaman. Sa mga kwentong bayan sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya, ang pilandok ay inilalarawan bilang simbolo ng talino at diskarte. Sa araw na ito ay matututunan ninyo ang mga hayop na makikita sa kapaligiran. Matututunan ninyo ang katumbas na salita para sa mga salitang ito sa ibang wika o dialekto sa Pilipinas. Matukoy ang mga salita na ginagamit para sa pangalan ng hayop. Narito ang mga salitang kikilalanin natin para sa ating aralin. Pusa, aso, kuneho, ibon. Alin sa mga sumusunod ang mga salita na pangalan ng mga sumusunod na larawan? Ang unang larawan ay pusa. Ang sumunod na larawan ay aso. Ang pangatlong larawan ay kuneho. At ang panghuling larawan ay ibon. Alin sa mga sumusunod na hayop ang nakita nyo na? Maaring lahat ng ito ay nakita nyo na. Saan ninyo karaniwang nakikita ang mga sumusunod na hayop? Ang pusa at ang aso ay karaniwang makikita sa ating bahay dahil sila ay inaalagaan ng mga tao. Ang kuneho naman ay karaniwang makikita sa farm o minsan ito rin ay makikita sa bahay. Inaalagaan din ito ng mga tao. Ang ibon naman ay karaniwang makikita sa mga kabundukan at puno. May mga ibon din na inaalagaan ng mga tao. Mayroon ba kayong ibang tawag sa mga hayop na ito sa inyong dialekto? Ngayon ay basahin na natin ang kwento. Ito ay may pamagat na Ang Pusa sa Kalye. Naglalakad si Aling Maria sa plaza nang makita niyang isang maliit na kuting. Agad niya itong kinuha at pumunta sa opisina ng barangay. Nagtanong siya sa barangay kung saan maaaring humingi ng tulong upang mabakunahan ang pusa. Itinuro siya ng punong barangay sa isang opisina na nangangalaga sa mga hayop na walang tahanan. Doon ay may mga nakita siyang ibon, aso at kuneho. Wala nang may-ari sa mga ito at ang barangay na ang nangangalaga sa kanila. Nagtanong si Aling Maria kung maaari niyang alagaan ang kuting. Pinagbigyan naman siya, ngunit sinabi ng veterinaryo sa opisina na kailangan munang suriin ang kondisyon ng pusa. Kailangan din itong bakunahan upang hindi makakagat at makasakit sa iba.
Ginawa ni Aling Maria ang lahat ng bili ng veterinaryo. Umuwi siya na masaya, dala ang kuting. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa kwentong ating binasa. Para sa unang katanungan, ano ang napulot ni Aling Maria? Tama! Ang napulot ni Aling Maria ay isang maliit na kuting. Pangalawang tanong, saan niya ito dinala? Tama! Dinala niya ito sa opisina ng barangay. Pangatlo, ano-anong hayop ang nakita niya doon? Tama! Nakita niya dito ang ibon, aso at kuneho na wala nang may-ari sa mga ito. Pang-apat, ano ang iniutos ng veterinaryo sa kanya? Tama! Inutos ng veterinaryo sa kanya na suriin muna ang kondisyon ng pusa at pabakunahan ito. At panglimang katanungan, ano ang damdamin ni Aling Maria sa pagtatapos ng kwento? Tama! Masaya si Aling Maria. Sa ating binasang kwento ay mayroon tayong mga nakilalang hayop. Ano-ano ang mga ito? Basahin ang mga pangungusap at bilugan ng mga hayop na makikita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Una, ang kalabaw ay katuwang ng magsasaka sa bukid. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama! Ito ay kalabaw. Pangalawa, ang kabayo ay naghihila ng karwahe. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay kabayo. Pangatlo, ang sawa ay nakatira sa gubat. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay sawa. Pang-apat, ang unggoy ay naglalambitin sa puno. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay unggoy. Panglima, ang mga ibon ay nakatungtong sa mga sanga. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay ibon. Ano-ano ang mga hayop na inyong natukoy? Nakita nyo na ba ang mga ito? Ang mga hayop na ating natukoy ay kalabaw, kabayo, sawa, unggoy, at ibon. Ang mga ito ay karaniwang makikita na natin sa ating paligid. Ang kalabaw ay makikita natin sa bukid. Ang kabayo ay makikita rin natin sa bukid. Ang sawa ay karaniwang makikita sa zoo. Minsan ito ay makikita na nakalambitin sa puno at minsan ito rin ay makikita sa mga damuhan. Pero ingat lamang sa sawa. Ang unggoy naman ay makikita lamang sa mga kagubatan. Hindi ito nananatili malapit sa tirahan ng mga tao. Ang ibon ay karaniwan na nating makikita sa ating himpapawid. Kadalasan, sila ay nakatira sa mga puno. May iba't ibang hayop na makikita sa iba't ibang lugar sa kapaligiran. Itala ang mga pangalan ng mga hayop sa ilalim ng bahagi ng kapaligiran kung saan sila matatagpuan. Itala natin ang mga hayop kung ito ay nakatira sa tubig, sa lupa o sa puno. Unahin natin ang pugita. Ang pugita ay makikita sa tubig. Sumunod naman ang pusit. Saan natin ito makikita? Tama, ang pusit ay makikita sa tubig. Sumunod, kambing. Saan naman natin ito makikita? Tama, ito ay makikita sa lupa. Tarsier,
Saan ito karaniwang makikita? Tama, ito'y makikita sa puno. Tupa, saan naman ito karaniwang makikita? Tama, ito'y makikita sa lupa. Bibe, saan naman karaniwang makikita ang bibe? Tama, karaniwang makikita sila sa tubig. Ang ibon, saan ito makikita? Tama, makikita sila sa puno. Ang bulate, saan karaniwang makikita? Tama, makikita sila sa lupa. Ang pabo, saan karaniwang makikita? Tama, makikita ito sa lupa. Ang mga hayop na makikita sa tubig ay pugita, pusit, at bibe. Ang mga hayop na makikita sa lupa ay kambing, tupa, bulate, pabo. At ang makikita naman ng mga hayop sa puno ay tarsier at ibon. Narito naman ang mga halimbawang pangungusap gamit ang mga pangalan ng hayop na ating binasa. Ang pugita ay may 8 galamay at naninirahan sa dagat. Ang pusit ay mabilis lumangoy sa malalim na bahagi ng tubig. Ang ibon ay gumagawa ng pugad sa mataas na puno. Ang kambing ay kumakain ng damo sa bukid. Ang tarsier ay nakatira sa puno at may malalaking mata. Sa araw na ito ay natutunan ninyo ang iba't ibang salita na tumutukoy sa pangalan ng hayop gaya ng unggoy. Ano pa mga bata? Gaya ng unggoy, kalabaw, kabayo, at ibon. Naibahagi din ng iba sa inyo ang tawag sa mga salita na ito sa inyong dialekto. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang isa. Bilugan ang mga salitang tumutukoy sa mga hayop sa mga pangungusap. Para sa unang bilang, gumawa ang agila ng pugad sa puno sa itaas ng bundok. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay agila. Pangalawa, lumubog ang balyena sa malalim na tubig. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay balyena. Pangatlo, umakyat ang langgam sa tuktok ng lupa. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay langgam. Pang-apat, umalis ang kwago sa sanga ng puno. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay kwago. At panglima, dumapo ang paru-paro sa makukulay na bulaklak. Anong salita ang tumutukoy sa pangalan ng hayop? Tama, ito ay paru-paro. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!